Simulan po natin ito sa pamamagitan ng pangbungad na panalangin. Sige, Sister Sally. Okay. Tayo ay umupo sa ating pinaka-komportable na posisyon. Ilagay sa isip na tayo ay nasa banal at mapagmahal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na tinipon mo kami kahit nasa Zoom lamang para aralin at pagnilayan ang iyong salita. Inihiling namin na mapasa amin ang banal mong Espiritu para punuin ang aming pag-iisip at puso ng iyong presensya. Sana po lahat ng aming mga pinagkakaabalahan sa buhay ngayon, ang aming mga worries, problema, aming mga gawain sa bahay, ay aming may santabi muna pansamantala at ituon ang oras na ito para sa iyo. Panginoon, sana ikaw at ako lamang ngayon. Naway, mapakinggan kong mabuti ang iyong salita. Maliwanag kong tanggapin sa aking puso para sa ganoon may sa buhay ko anuman ang mensahe na ninanais mong iparating at ipaunawa sa akin sa pamamagitan ng aking pagninilay ng iyong salita. Ako ay naniniwala, ikaw Panginoon, ang nagtakda na ipunin mo kaming lahat ngayong gabi. Panginoon, bigyan mo rin ako ng grasya na makinig sa mga ibabahagi dito. At sana ma-pick up ko kung ano man ang mensahe na ipaparating mo sa akin sa pamamagitan ng aking mga kasama na nandito. Hiling namin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo at basbas ng Diyos Ama kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ina, Ina ng Diyos, gabayan mo kami kagaya ng paggabay sa mga apostoles noon. At na ngayon, ang kanilang mga gawain ay nais naming ipagpatuloy. Dasalin natin ang Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us Our sinners, now and at now the and the hour hour of of our our death. death. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay tatawagan natin ng banal na espiritu sa pamamagitan ng awit. Halina Espiritu Santo, nawa kami ay patnubayan mo ngayon at panibaguhin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lahat ng ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay maaari na nating ipahayag ang mabuting balita para sa linggong darating. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, tumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po tayo ay mananahimik at ating pagnilayan sa katahimikan itong salitang ipinahayag, yung mabuting balita, bago tayo magpatuloy. Kaya nga.
Sound. Na maulit pa. Hindi ko kailangan lahat ng kayamanan kung ako'y mananayo sa iyong pagmamahal. Sapat ang pag-ibig na iyong inalay upang ang pagkulat ko ay magbagong buhay. Panginoon, tignan mo sa landas ng walang hindi matutupad o hindi magaganap. Ang nilais mo'y yayain lahat. Hindi ko kailangan lahat ng kayamanan kung ako'y malalayo sa iyong pagmamahal. Sapat ang pag-ibig na iyong inalay upang ang katulad ko ay magbagong buhay. Panginoon, ang ibig mo'y tunay. Ang kailangan itong aking buhay. Kapag ako'y kasala, pinatawad mo pa ang bago at di na maulit pa. Sige, ngayon po tayo ay dadako na sa pagninilay. Para po sa lahat, ito yung unang pagkakataon natin na gagawin itong Biblical Spirituality Weekly at ito po ay misyon, no, ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate para ipahayag din yung salita ng Diyos hindi lang sa mga parokya kung hindi sa online dahil marami rin tayong mga kapatid, no, na nais magnilay, makinig ng salita ng Diyos, no, mula sa mga probinsya at sa iba't ibang mga lugar, no. Pagkatapos po ng pagninilay na gagawin ko ay magkakaroon po tayo ng sharing, no. Yung mga yung nais pong mag-share, no, pwede po kayong magtaas ng kamay, no. Meron naman diyan na sa chat, no, pwede kayong magtaas ng kamay dito sa panahon ng sharing natin, no. Pagkatapos po noon, magkakaroon tayo ng general intercession. Ibig sabihin na mananalangin tayo ng sama-sama. Kaya yung mga nais magtaas ng kanilang panalangin, maari silang mag-unmute mamaya, no? At itaas yung kanilang mga panalangin bilang isang katawan, bilang isang simbahan. Sabi nga ni Jesucristo, 2 o 3 nagkakatipon ay naroon siya, no? At papakinggan niya yung ating mga panalangin. At meron po tayong mamayaring paglalagom o yung pagbubuod o summary ng mga napag-usapan natin ngayon at magkakaroon po ng mga announcement at pagbabasbas. Yung kanta po nung narinig natin kanina, ito po ay kanta ng isa sa ating Bible apostle, no, si Brother Lito Magnaye, no. Siya po yung biblical coordinator sa St. Philip Neri Parish
At siya po ay tinawag na ng ating Panginoon, no, nung araw ng linggo, araw ng muling pagbubuhay, no, isang napakagandang panahon din, no, na doon siya kinuha ng ating Panginoon. No? Kaya napakinggan po natin yung, kasi po siya ay composer at musician, no? At marami siyang mga magagandang ginawang awit, no? Sige po, ngayon dadako na po tayo rito sa ating ipinahayag na mabuting balita, ano? Alam po natin sa darating na linggo, ito yung tinatawag na second Sunday of Easter na itinalaga rin ni St. John Paul II na Sunday of the Divine Mercy. At makikita natin na dito sa mabuting balita na ipinahayag natin, makikita natin dito yung habag ng Panginoon. Kaya po sa biblical spirituality, ipinakita natin kanina, pagsasamahin natin yung Lectio Divina, yung ginagawa sa Lectio Divina, katulad nung pinahayag na natin yung Ebanghelyo kanina at tayo papasok ngayon sa pag-meditate sa pamamagitan ng pagninilay natin, no? At ang gagamitin po natin dito bilang instrument ay yung ginagamit ng tradisyon ng simbahan, ito yung four senses of the scriptures, no? Makikita natin ito sa Catechism of the Catholic Church, no? Yung literal sense, yung allegorical sense, yung moral sense at yung anagogical sense, no? At ito yung gagamitin natin dito sa pagninilay na ito. Ngayon po, itong ginagawa natin ay pwede ring gamitin ng mga Bible apostles, no, sa inyong mga parokya, o mga lector commentators. Maganda sa mga lector commentators na nag-sharing, nag-Bible sharing o Bible study bago mag-araw ng linggo, no, para may kahulugan yung kanilang pinoproclaim na salita, no, sa araw ng misa. No. Kaya pwede pong gamitin ito. Kaya nga nire-record natin sa Facebook Live din para pwedeng balik-balikan. At yung kung ano man yung maitutulong, no, sa atin dito sa biblical spirituality ay pwede nyo pong gamitin. No? Okay. Ang unang sinabi po rito sa Ebanghelyo natin ay yung in the evening, yung ibig sabihin ng gabi, nung unang araw ng linggo. Mahalaga itong salitang ito, no? Nung gabi, noong unang araw ng linggo, mahalaga ito sapagkat kung maalala natin, nung umaga, pumunta si Maria Magdalena dito sa Ebanghelyo ng San Juan sa libingan at wala na ron si Jesus. Ang nakita niya ay mga anghel. Huli, nakita niya si Jesus nung tinawag yung kanyang pangalan Maria. No? Umaga yon. Unang araw ng linggo. Ang unang araw ng linggo sa mga Hebreyo, sa mga Hudyo ay palaging Sunday. No? Yom Harishon ang tawag nila, no? Sunday. Kasi yung 7th day sa kanila ay yung Sabado, no? Yung Sabat. No? Kaya unang araw ng linggo, nung muling nabuhay si Jesucristo, nagpakita kay Maria Magdalena. At itong konteksto na itong ebanghelyo na pinagninilayan natin, ito yung gabi. Kaya binanggit dito, in the evening of that same day. No? Nung gabi, nung araw din na yon, araw ng linggo. No? Mahalaga ito dahil sa mga Kristiyano, ang sabat natin ay hindi na Sabado. No? Ang sabat natin, araw ng kapahingahan, ay araw na ng linggo. Bakit? Sapagkat ito yung araw kung saan muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga, pag binasa natin sa Catechism of the Catholic Church, number 2174, makikita natin dito, pinapaliwanag dito na ang araw ng linggo ay the first day of the week. Pero napakaganda rin kasi binanggit din sa katuruan ng simbahan natin, but also this is the 8th day of the week. 8th day, ibig sabihin hindi lang siya unang araw, ikawalong araw. Ang tanong, bakit ikawalong araw? Di ba sa isang linggo, 7 lang ang araw. Bakit ikawalo? Bakit sinasabi ng ating simbahan na merong ikawalong araw? Yung ikawalong araw kasi ibig sabihin, ito yung araw na labas dito sa creation. Kasi alam natin yung creation ay ginawa lang ng 7 araw. No? At yung ikawalong araw, ang nire-refer na rito ay yung eternity. Ibig sabihin, labas na siya sa oras, labas na siya sa panahon ng sannilikha dahil ito na ay nakapatungkol sa walang hanggan. No? Dahil nung muling nabuhay si Jesucristo, ibinigay niya sa sangkatauhan yung posibilidad o yung pagkakataon na mabuhay sa eternity, no? Eternal life o sa buhay na walang hanggan. No? Kaya napakaganda to. Sa tuwing pumapasok tayo sa araw ng linggo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo
pumapasok sa isang araw na katulad ng ibang araw, kakaiba yung araw ng linggo. Sapagkat dito, unang-una nagpapahinga tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang tao naman talaga, nakakapagpahinga tayo sa piling ng nagmamahal sa atin. No? Meron nga nagkwento po sa akin yung isang manugang, kapag pumupunta raw siya sa bahay ng biyanan niya, yung 15 minuto parang napakatagal. Tinanong ko, bakit naman? 15 minuto, napakatagal kasi ayaw siya ng biyanan niya. Ibig sabihin, sandaling oras, sandaling minuto, nahihirapan na, hindi na makatagal yung manugang, no? Pero kapag ka nasa piling ka naman ng nagmamahal sa'yo, parang walang oras eh. Parang hindi nabibilang yung oras, no? Yung mga, di ba, na kung makikita niyo yung mga nagliligawan, di ba? Maghapon na silang magkasama, parang hindi sila nagsasawa, wala namang ginagawa, tinitignan lang yung isa't isa. No? Pero masaya sila. At hindi nila alam gabi na, no? Gabi na. Bakit hindi nila bakit hindi nila nakita o napansin yung oras? Dahil nandun sila sa piling nung nagmamahal sa kanila. No? At ito yung araw ng linggo. Sa tuwing pumapasok tayo sa araw ng kapahingahan, napakaganda nito dahil hindi lang tayo nagpapahinga sa katawan o sa paggawa, no? Nagpapahinga tayo sa pag-ibig na walang hanggan na dinadanas natin, no? Okay, kaya nga kung tinatawag ng simbahan natin na ang araw ng linggo ay first day, dahil dito muling nabuhay si Jesucristo, winasak yung kamatayan. Ito rin yung 8th day dahil meron palaging bagong simula. Kaya nga napakaganda nito. Ngayon, bibigyan natin ng diin na sinabi rin dito sa Ebanghelyo na gabi, ibig sabihin madilim. At yung mga alagad ay nakatago sa isang silid, no? At sarado yung pinto. No? Bakit kaya? No? Bakit kaya sarado? At sinabi ron dahil takot sila sa mga Hudyo. Ngayon, merong isang ama ng simbahan, Fathers of the Church, si Saint Peter Chrysologus. No? Siya ay nabuhay noong 5th century. Siya ay bishop ng Ravenna sa norte ng Italia. Sabi niya, yung sinabing salita rito na gabi o kadiliman ay hindi lang yung oras ng araw na yun, kung hindi yung kalagayan ng mga alagad, no? Ibig sabihin sila ay nasa dilim din, no? Bakit sila nasa dilim? No, sapagkat nakita nila yung kanilang Panginoon na sinundan nila ng 3 taon ay namatay. At hindi pa sila naniwala sa sinabi ni Maria Magdalena na muling nabuhay, na kaya nananatili pa rin sila sa kadiliman. At ito yung mahalagang salita, yung evening, yung gabi ay kadiliman. No? Kapag sinabing nasa gabi ka na ng buhay mo, ibig sabihin nasa gabi, nasa kadiliman ka ng buhay mo. At ito naman po talaga yung sitwasyon kapag wala tayong relasyon sa Diyos o ang akala ng tao ay patay ang Diyos. Parang yung Diyos ay hindi buhay sa buhay niya dahil hindi niya nakikita yung buhay niya. Hindi niya nakikita sa buhay niya ang Panginoon, maaring walang pananampalataya, maaring walang pananalig. Ang ibig sabihin, yung taong ito ay nabubuhay sa gabi, sa kadiliman. Sa kadiliman. Sapagkat kapag walang liwanag na nanggagaling sa Panginoon, totoo napakadilim ng buhay ng tao. At pangalawang bagay na binanggit dito, nakakulong sila sa isang maliit na silid, puno ng takot, no? Puno ng takot. Yung mga taong nagkukulong sa loob ng silid at puno ng takot, nasa kadiliman ng buhay, no? Ito yung mga taong pwede nating sabihin na ayaw nang humarap sa buhay. Ayaw nang lumabas, kaya nga sinasarado yung pinto, ayaw nang gumising sa umaga, ayaw nang lumabas. For 14 years, meron po akong ministry ng Lectio Divina sa mga kabataan. Etong nagdaang mga 5 taon, parami ng parami yung depression, yung mga cases ng depression. No? At totoo, nagtataka nga, marami rin nagtataka, no? Bakit maraming mga kabataan ng depressed, no? Unang-una, dahil minsan yung mga magulang ay hindi nagawa yung responsibilidad na ipasa yung pananampalataya sa mga anak. Kaya yung mga kabataan ay lumalaking walang pananampalataya. Of course, katulad ng pinag-uusapan natin, palagi silang nasa dilim. Kaya nga napakadaling ma-depress ng mga tao ngayon, lalo ng mga kabataan, kapag walang relasyon sa Diyos. Ito nga po ang mission natin, ipakalat yung salita ng Diyos para yung mga tao ay makita nila yung buhay nila sa salita ng Diyos, magkaroon ng kaugnayan
At totoo, wag nang mabuhay sa kadiliman. Ngayon, sinasabi ko ito dahil itong ebanghelyo natin, ito'y naglalarawan din doon sa taong depressed. Yung taong depressed ay ayaw lumabas ng bahay, ayaw lumabas ng silid, ayaw makakita ng liwanag, ayaw niyang makita yung buhay, kaya nagtatago sa loob ng silid, no? At alam ko naman na marami rin kayong mga ganitong kilalang mga tao, no? Kailangan nila ng tulong, no? At ito yung sitwasyon ng mga alagad, no? Pwede natin sabihin na depressed sila nung nakita nila na pinapatay yung kanilang Panginoon. Nung inuusig na sila ng mga Hudyo. Of course, itong mga suliranin na ito, itong mga problema na ito, itong mabibigat na pinagdadaanan, pwede talagang magpalugmok sa tao, ikulong yung kanyang sarili. At etong napakaganda na itong ebanghelyo na ito kasi doon sila pinuntahan ng ating Panginoon. Sabi, nakasarado yung mga pinto, pero pumasok si Hesukristo. Kung ikaw ay nanay o kung ikaw ay magulang, kapag yung anak mo hindi na lumalabas ng silid, alam mo may problema na yung anak mo. Dahil sa pag-ibig, papasok ka ron sa silid para hanapin yung anak mo o kausapin yung anak mo. At ito yung ginawa ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na maawa sa sarili yung mga alagad, magmukmuk doon sa loob ng silid, pinuntahan niya. Kung ikaw nga yung magulang o ikaw may mahal ka sa buhay na ganito yung nangyayari, siguro sisirain mo yung pintuan no, para lang abutin mo siya. Pero ang ating Panginoong Hesukristo hindi na kailangan yun. Ibig sabihin naglagos siya no, sa saradong pintuan. At ano yung unang sinabi rito ng ating Panginoon? No? Ang sinabi rito ng ating Panginoon, kapayapaan ay sumainyo. Sabi nga rin uli ni St. Peter Chrysologus, no, maaaring sa buhay natin ngayon, maaring hindi tayo nagsasara ng pintuan. Pero minsan, sabi niya, maaring ang nakasara yung mga puso. Yung mga puso, napakaraming kandado. O merong mga silid sa puso natin na ayaw pa natin papasukin yung Diyos. Ayaw pa natin papasukin yung Diyos. Pero ang Panginoon, dahil minamahal niya tayo, gusto niyang pumasok. Gusto niyang maging bahagi tayo. No? Kaya ito yung sinabi ni St. Peter Chrysologus. Kaya nga, napakaganda, nung pagpasok na Hesukristo, ang unang ipinahayag niya ay sumainyo ang kapayapaan. Ngayon, tignan lang natin sandali itong salitang kapayapaan. No? Sa Griego, Irene. Kaya may mga pangalang Irene. Ang talagang kahulugan ng pangalan nyo ay peace. No? Irene. Pero sa Hebreo, ito ay shalom. Ngayon, minsan, yung mga tao, ang konsepto nila ng shalom, ng kapayapaan o ng peace ay yung walang gulo, walang digmaan, walang problema. Pero hindi ito yung shalom, no? Ang kahulugan talaga ng shalom ay yung wholeness, no? Ibig sabihin, yung tao, kung meron siyang kapayapaan, isa siyang taong buo. Integral person, no? Integral person. Kasi ayun talaga yung kahulugan ng shalom. Ngayon, kung ikaw ay buo, yung kalooban mo ay buo, yung espiritu mo ay buo, buhay, meron kang kapayapaan. Kahit merong mga suliranin na nakapaligid, dumarating na problema, kung meron kang kapayapaan sa loob, may kapayapaan ka. Naalala ko nga si Mother Teresa of Calcutta. No? Nabuhay siya. She lived in the most depressed place, no, sa India. Kahit sa daigdig pwede nating sabihin, no, mga taong namamatay sa sakit, sa gutom. Ibig sabihin troubled, magulo yung lugar. Pero pag tinignan mo ito si Mother Teresa, may kapayapaan siya. Ang ibig sabihin kasi yung kapayapaan ay hindi nanggagaling sa labas. Yung kapayapaan ay nanggagaling sa loob. No? Kaya nga sinasabi nila kahit daw pumunta ka sa pinakatahimik na lugar, sa isang beach o sa isang nature, no? Dahil gusto mong humanap ng kapayapaan, kahit pumunta, kahit mag-isa ka lang doon, kung wala ka raw kapayapaan sa puso mo, wala ka pa rin kapayapaan. So yung kapayapaan talaga ay nasa loob. Kaya nga nung ipinahayag ni Jesucristo ito, no, shalom, peace be with you, kasi alam niya yung nangyayari sa kalooban ng mga alagad niya. Alam niya yung nangyayari sa kalooban ng mga alagad niya at ito yung sinasabi rin ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng itong ebanghelyo na ito. Lahat tayo na naririto, kahit na yung nandito sa Zoom, nasa Facebook Live, alam ng Panginoon yung nangyayari sa kalooban natin.
Kahit isaraman natin yung katulad ng saradong pintuan, kahit itago natin, alam ng Panginoon. Pero itong salitang ito, ang sinasabi niya, gusto kong pumasok at gusto kong ipahayag sa iyo yung kapayapaan. No? Kaya nga, makikita natin, bakit ba magulo yung kalooban nitong mga taong ito? Bakit sila takot? Bakit na sila nasa kadiliman? Kasi nga may nawasak sa kanilang kalooban. Something broke. Dahil yung pagsunod nila kay Hesukristo, 3 taon iniwan nila yung lahat. No? Pwede nating sabihin parang isinugal na nila ang lahat. Tinaya na lahat nila para sa Panginoon. Pero nangyari itong pagkawasak ng kanilang kalooban nung sa harapan ng kanilang mga mata. Pinahirapan, ipinako sa krus at namatay yung kanilang Panginoon. No, na gusto na nilang sundan habang buhay. Of course, no, para yan sa isang tao na parang inilagay mo na yung lahat-lahat, no? Sa isang proyekto, sa isang negosyo, o sa isang relasyon. At pagkatapos nawasak yung proyekto, nawasak yung relasyon, of course, mawawasak ka rin. Kaya itong mga taong ito, wala silang kapayapaan. Wasak din sila. At ang mabigat pa nito, yung iba sa kanila ay may guilt feeling. Kasi kakaunti lang yung nanatili sa paanan ng krus. Si Maria Magdalena, si Maria, yung beloved disciple, si Salome, ito lang yung mga nanatili. Silang lahat nakasakasama ng Panginoon, lahat sila ay tumakbong palayo. Kasi totoo mabigat itong guilt feeling na ito. Kung meron kang kaibigan at nandun yung kaibigan mo sa isang mabigat na problema at bigla kang nawala, totoo, magkakaroon ka ng guilt feeling. No? Kaya nga, maraming bagay yung nasa loob nila. Una, gumuguho yung mga pangarap nila, nawasak na, hindi na nila alam yung gagawin nila sa buhay nila, at guilty pa sila. At sa gitna nito, ayun nga yung pinahayag ng Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, gusto kong buuin uli kayo. Yung pagkawasak ninyo ay gusto kong gamutin. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin kasi alam ng Panginoon bakit niya ipinahayag itong mabuting balita na ito sa atin ngayon. Alam niya yung kalooban ng bawat isa. Alam niya yung mga pusong sugatan, nagdurugo. Kaya nga, kung titignan natin, napakaganda yung sumunod na verse, no? At pagkatapos niyang ihayag yung kapayapaan, ipinakita niya yung kanyang mga kamay at yung tagiliran. Ipinakita niya yung mga sugat. Anong ibig sabihin nito? Pinag-uusapan natin yung mga sugatan na kalooban, sugatang puso na itong mga taong ito. Pinag-uusapan din natin yung mga sugatang puso natin ngayon, yung mga nasaktan, yung mga naiwan. Ipinapakita ng ating Panginoon yung kanyang sugat, no? Para sabihin sa atin, no, na yung sugat mo ay maari mong itago sa sugat ko. Dahil si Jesucristo ay muling nabuhay, bagamat merong tanda ng sugat, yung sugat niya ay hindi na masakit. Napakaganda nito. Ito yung sinasabi, no, yung isang taong may karanasan ng muling pagkabuhay, totoo may lamat, maaring may peklat, scars of the wounds, pero hindi na siya masakit. Actually, sabi niya pa nga mamaya, no, kay Tomas, pag-uusapan din natin mamaya, hawakan mo. So ito mga kapatid, no, yung sugat. Kadalasan ang sugat ng buhay natin, napakadali naman nating itago yan. Pwede tayong magsuot ng maskara. Itago yung mga sugat ng buhay natin na nangyari sa ating kasaysayan. Pero alam nyo ba paano mo malalaman na nandyan pa yung sugat? Sa tuwing maaalala mo yung salitang nasabi sa'yo na sumugat sa'yo, o maririnig mo yung salita, masakit pa rin. O sa tuwing makikita mo yung tao na sumugat sa buhay mo, masakit pa rin. O kapag nabalikan mo yung lugar, no, kung saan ay may masamang nangyari sa'yo at masakit pa rin, may sugat pa rin. Itong ebanghelyong na ito ay malalim. Ang gustong sabihin ng Panginoon, ayaw ko nang magdusa ka dyan sa mga sugat. Gusto ko nang kunin yung masakit mong sugat, no, at ilagay sa aking katawan at sa muling pagkabuhay ko ay mawala na yung sugat na yan. Ito mga kapatid, yung regalo sa atin. Kung maniniwala tayo, kaya ipinapakita na Jesucristo yung sugat niya, no, para kunin din yung mga sakit na dinadanas natin. At pagkatapos nun, hiningahan niya sila ng Espiritu Santo. Napakaganda nun.
Ano ba yung breath of the Holy Spirit? Kung babalik tayo sa Genesis chapter 1, sa paglikha, ang unang-unang nangyari, yung Espiritu Santo ay bumaba sa tubig. Nung nilikha yung tao mula sa alabok, ginawa ng Diyos, hiningahan siya ng Diyos. Alam niyo ba sa salitang Hebreyo, ang Espiritu at ang hininga ay isang salita lang, ruwach ang tawag nila. So ang ibig sabihin noon, paglikha, kaya hiningahan niya sila ng Espiritu Santo kasi nga, ito yung mga taong wasak. No? Ibig sabihin, gusto niyang likhain silang muli. To recreate them again. Buuin muli yung mga sugatang puso. Yung wasak-wasak, bahaging kalooban, gustong buuin ng Diyos. Hiningahan niya sila. At ito rin yung ginagawa sa tuwing pinapahayag natin itong ebanghelyo, yung hininga ng Espiritu Santo, kaya nga tinawag natin Espiritu Santo kanina, no, ay para likhain muli kung ano man yung nawasak sa atin. At pagkatapos nun, ano yung sinabi ng Panginoon, napakaganda nito ha. At sabi niya, humayo kayo dahil ipinapadala ko kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at kung sino man patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay napatawad. So ang ibig sabihin nito, nung dumating si Jesucristo ron at binigyan sila ng Espiritu Santo, sila yung unang pinatawad. No, kasi nga guilty sila, meron silang guilt. Pero dahil naranasan nila yung pagpapatawad, ngayon ipinapadala sila para ipahayag din yung pagpapatawad. Dahil totoo naman, yung kapatawaran ng Diyos ay ang bumubuo muli sa tao. Dahil basically, ang nagwawasak sa tao ay yung kasalanan natin. Sa tuwing papatawarin tayo ng Panginoon, binubuo muli tayo. Ngayon, sabi rito, nung araw na yon, wala si Tomas. Absent. Absent parang yung sa mga meeting natin, no? Maraming absent. Okay, no? O yung mga Bible sharing ninyo sa parokya, maraming absent. Sabi ron, bakit wala si Tomas? Ngayon, nung sinabi nung mga alagad yung nasaksihan nila, sinabi nilang nabuhay sa Jesucristo, ayaw niyang maniwala. Sabi niya, hanggat di ko nalalagay yung daliri ko sa butas ng kanyang ng pako sa kanyang kamay at paa at yung kamay ko sa kanyang tagaliran, hindi ako maniniwala. Ngayon, ito very interesting to mga kapatid. Ang salitang, ang pangalang Tomas, alam nyo ba ang kahulugan niya? Kasi dito sa binasa natin, si Tomas na tinatawag na kambal. No, ayun yung sabi. No? Pero talaga sa Aramaic at sa Syriac, yung Tomas, Toma, ang ibig sabihin naman talaga nito kambal o two persons. Two persons. Kaya nga sa Grego tinawag itong Didymus, no? Kaya ang tawag sa kanya ay Didymus. Pero napakaganda rin, no? Sabi nila, maraming nagsabi, halimbawa si Alcuin of York, isang ama ng simbahan, sabi niya, yung Thomas maaring figurative, no? Ibig sabihin, inilalarawan si Thomas bilang tao. Maaring may kakambal siya, totoo, pero sinasabi si Thomas, maaring isang tao, pero dalawang pagkatao. Eto raw, anong ibig sabihin nun? Isang tao may dalawang pagkatao. Ibig sabihin, isang taong hati. Dichotomized. Ibig sabihin, may isang personalidad siya sa harapan ng isang grupo, may iba na naman siyang personalidad sa harapan ng ibang grupo. O pwede nating sabihin, may dalawang uri ng buhay si Tomas. Ito yung pinapaliwanag niya. Si Bishop Ambo nga, kung kilala niyo si Bishop Ambo ng Caloocan, sabi niya, naniniwala rin siya sa interpretasyon na ito. Ikinumpara niya nga si Tomas kay Gollum. Kilala niyo si Gollum, yung sa Lord of the Rings na may dalawang pagkatao. Minsan gusto niya nang tulungan si Frodo. Minsan naman gusto niya pa rin kunin yung singsing. At itong araw si Tomas, no, dalawang uri ng pagkatao, hati, wasak, no? Kaya nga ang nangyari, malalaman naman natin bakit dalawang uri ng pagkatao, dalawa yung buhay ni Tomas kasi bakit wala siya nung gabi na yon na nagpakita sa Jesucristo. Ibig sabihin, yung buhay niya ay hati. Yung mga ibang alagad, yung buhay nila para lang kay Jesucristo, kaya nga magkakasama silang nalulungkot. Si Tomas may ibang uri pa ng buhay. At gano'n naman talaga tayo kapag dalawang uri yung buhay natin, iba tayo sa harapan ng ibang tao, may ibang personalidad tayo sa harapan ng ibang tao, pwede tayong mahati. Maaring banal-banal tayo sa loob ng simbahan,
Pero sa trabaho o sa bahay, maaring hindi ganun yung personalidad natin. Hati. No, pero bakit hati? Katulad ng mga ibang alagad, si Tomas ay sugatan din. May nawasak din sa kanya. No, kaya nga wala siya ron. Kaya nga, after 8 days, sabi rito, nung nandun na si Tomas after 8 days, at maganda ito kasi yung 8 days, ito yung tinatawag na oktava. Nung linggo, Easter Sunday, hanggang sa next Sunday, Sunday of Divine Mercy, ang tawag dito ay Easter Octave. At saktong-sakto itong ebanghelyo natin, 8 days, after 8 days. Pero yung octave, papaalala ko sa inyo mga kapatid, yung octave, hindi ito iba't ibang pagdiriwang. Ibig sabihin sa 8 araw, different celebrations. Hindi. Isa lang ang pinagdiriwang sa octave. At ito yung muling pagkabuhay. Kaya ibig sabihin, kahit na sumunod na linggo pa, dumating si Tomas, nakaabot siya sa muling pagkabuhay. Pero ang maganda rito, nung nandun si Jesucristo, gano'n na naman yung ginawa niya. Peace be with you. Binigyan niya na naman ng kapayapaan yung mga alagad. Sabi niya, sige Tomas, ilagay mo na yung mga daliri mo sa sugat ng butas ng pako sa aking mga kamay at yung kamay mo sa aking tagiliran. Kung makikita ninyo yung picture kanina, talagang inilagay, no? Sabi ni Saint Leo the Great, si Saint Leo the Great ay Pope, no? Sinabi na talagang inilagay raw ni Tomas. At nung nahawakan niya yung sugat, hindi na masakit. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Yung taong muling nabuhay, hindi na masakit yung mga sugat niya. Totoo nandyan, pero hindi na masakit. Ngayon, pagkatapos mangyari ito, sabi ng mga ama ng simbahan, ang totoong nagamot ang sugat ay hindi naman si Jesucristo. Ang totoong nagamot ang sugat ay si Tomas, isang taong hati, isang taong wasak, isang taong may dalawang personalidad. Siya yung totoong nagamot ang sugat. No? Kaya nga maganda rin na sa darating linggo ay Sunday of Divine Mercy kasi ganito ang pag-ibig ng Diyos at ang habag ng Diyos. The mercy of God is to recreate the person at wala siyang gustong iiwan. Si Tomas, pwede nang iiwan ng Panginoon, pwede nang hindi na bumalik si Tomas, pwede nang hindi na bumalik si Jesucristo after another week. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, wala siyang gustong maiwan. Babalikan niya at babalikan niya. At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw niya tayong iwan. Minsan tayo yung nawala, tayo yung absent, pero babalikan niya tayo. Dahil alam naman ng Panginoon, bakit ba tayo lumalayo? Bakit may dalawang pagkatao tayo? Dahil may malalim na sugat. No? At gustong gamutin ito ng ating Panginoon. No? Kaya nga, ang totoong gumaling dito ay yung mga alagad at si Tomas. No? Yung mga alagad at si Tomas. At pagkatapos nun, no, sabi ni Jesucristo yung salita, no, mas mapalad yung naniniwala, no, kahit hindi nakakakita. Kasi ito yung pananampalataya. Pananampalataya natin ang magpapagaling sa ating mga sugat. Dahil doon yung pagkakataon ni Jesucristo para tayo ay abutin. Kung maaalala ninyo yung babaeng dinudugo, no? Yung pinag-usapan natin sa Lenten recollection natin, yung Mark 5 chapter verse 25 to 34, yung babaeng dinudugo. Alam niya yung sitwasyon niya, yung pagdudugo ay simptomas lang nung mas malalim na sugat sa loob. Tinangka niyang maghanap ng mga lunas pero wala, lumalala siya. Kaya nung sabi niya, ito na lang tayong pag-asa ko, nung hinawakan niya si Jesucristo, gumaling yung kanyang sugat, yung pagdurugo. At sabi ni Jesucristo, go away, my daughter, your faith has saved you. Ibig sabihin, yung paghawak ng may pananampalataya. Ito yung nagpagaling kay Tomas. Ito rin yung nagpagaling dun sa babae. At ito yung pinapaanyaya sa atin itong mabuting balita ngayon, mga kapatid. No? Abutin natin, hawakan natin si Jesucristo sa pamamagitan ng salita niya, itong ginagawa natin biblical spirituality, lalo pa nga't may nararamdaman tayong malalalim na sugat. Sabihin ng Panginoon, sa krus nga, napakaraming sugat ni Jesucristo dahil ayun yung tanda na gusto niyang kunin yung sugat ng mga tao para buuin muli yung mga tao at para likhain muli tayo. Ngayon mga kapatid, tayo ay dadako sa
part ng ating biblical spirituality. Ito yung paanyaya para sa sharing, no? Meron po tayong first sharer, si Tere. At titignan po natin kung merong nais magbahagi pagkatapos ni Tere. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Tere, mula po sa Biblical Apostolic Ministry po ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Ayun po. Ako po, sobrang ang dami ko pong napulot po dun sa mga sinabi po ni Father kanina. Pero dun po sa gospel po na binasa po natin, nakita ko po talaga yung sarili ko na parang katulad po ng mga apostol na nasa loob po ng kwarto, parang nag-stay sila doon dahil sa takot, ganyan. Ako po, nakita ko po yung sarili ko na nasa ganong state po last year. Yan. Tapos po, although parang nagsiserve po ako sa simbahan, parang nagdadasal po ako, ganyan. Yung mga problema po na dumating sa akin, hindi ko po na-realize. Ano pa ako iyak? Ayan po. Ayan. Wala pa ako tissue. Ayun. Yan. Parang naging Tomas pala ako. Ayun. Parang nahati po yung kung personality or what. Ganyan. Kasi sa kabila po ng pagsisilbi, may pagdududa po na parang naririnig ko ba, Lord, yung dasal ko, ganyan. Ayun. So, to share po, si Lord po talaga, nangungusap po sa atin. Sobrang personal. One time po, meron po kasing parang annual na gathering po, yung Ministry of Biblical Apostolate. Tapos po, merong mga paraffol. Pag umatan po kayo doon, sulat niyo yung pangalan niyo, ganyan. May mga paraffol po sa huli. So, pumunta po ako doon kahit na parang hindi po okay yung pakiramdam ko. Pumunta ako doon, ginirit ko po si Sister Daisy, ganyan. Sabi ko po sa sarili ko, Lord, gusto ko ng Bible diary. Ganyan. So, ang simple lang po, di ba? Pero po, nabunot ka agad ako. Sabi ko, yung Bible diary, sa huling part kasi yan, bakit nagbunot ako sa umpisa? Kasi nakuha ko po Tumblr. Tapos sabi ko, ay, parang Tumblr lang yata yung gusto ibigay ni Lord sa akin. Sige, tatanggapin ko na. Ganyan. Tapos, ay, thankful po ako doon. Tapos po, sa malapit na po matapos yung program, sabi papunta na daw po dun papunta na daw po dun sa parang one of the main prizes. So, andun po yung Bible diary. Tapos, bumunot po ulit yung parang mga organizers. Tapos, bila ko pong binilong sa sarili ko na gusto ko ng Lord. Sabi kong gano'n. Tapos po, nabunot po ulit yung pangalan ko. Tapos parang sinabi ko sa sarili, parang narinig ko po, parang sinabi sa akin ni Lord na, o di ba, akala mo, hindi ko naririnig yung prayers mo, gano'n. So, ito po yung Bible diary. Ako, nakikita niyo po. Ayan, hawak ko na po yung Bible diary. So, sobrang simple lang po kumpara po sa inyo. Pero sa akin po, na katulad po ni Tomas, parang broken, gano'n. Parang ang daming pagdududa, kasi parang ang daming nangyari na masakit, gano'n. Sabi po ni Father, kanina sugatan yung puso. Kanina pa ako naiyak, Father, pinipigilan ko lang. Ayun. Pero totoo po na si Jesus, alam na alam po niya kung ano yung parang kirot, ganun. Yung parang laman puso ng hurt. Kaya sa perfect timing po, may perfect time po siya na parang sasabihin niya, anak, alam ko yung pinagdaraanan mo. Hindi ako bulag, hindi ako bingi. Sa lahat ng mga paghihirap mo, kasama mo ako nun. Ito, sasabihin ko sa'yo, isang patunay, hawakan mo yung mga sugat dito sa akin tagiliran. Yun po yung naramdaman ko. And sa akin po, personally, na parang natap po ako ngayon to share, ngayong gospel na to, na para sa Divine Mercy.
parang isa po ulit na pangungusap sa akin ng Panginoon na ako ito, ako ang Panginoon mo, ang muling na buhay. Ako ang magbabalik sa iyo ng pananampalataya mo. Magtiwala ka sa akin, akong bahala sa iyo. Ayun lang po. Salamat po. Salamat, Tere, sa napakagandang sharing. Sige, meron po bang nais mag-share kahit isa lang po bago tayo magpatuloy? Brother Roland po, Father. Sige po. Quick lang po, Father. Magandang gabi po sa lahat. Habang kanina po pinapaliwanag ni Father yung tungkol sa gospel, ang nag-strike po sa akin is una, the Lord does not waste time to reach out to us. In that day, same day, pagkatapos nung nakita siya ni Maria Magdalena, ng gabi na yon, nagpakita agad siya sa kanyang mga alagad. And at the end of it, kahit na itong mga alagad na ito, iniwan siya, tinalikuran siya, nawala sa tabi niya sa pinakamahirap na oras at panahon, siya pa rin yung naunang mag-abot ng kamay sa kanila at pinuntahan kung nasaan sila nagtatago. At this is a reminder to me how much God loves us. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tayo man ang unang tumalikod, siya pa rin ang unang aabot sa atin, nasaan man tayo. Nakapinid man ang mga pinto natin, handa niya tayong abutin nasaan man tayo. Yung dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos at ang unang bati niya palagi ay sumaati ng kapayapaan. Pagkat sabi nga kanina ni Father Ado, Father, alam ng Diyos kung gaano tayo kawasak. Alam ng Diyos kung gaano tayo nahihirapan. Kaya ang una niyang nais na ibati ay mapasa atin ng kanyang kapayapaan. Yun lamang po, Father. Thank you. Salamat, Andrew, Roland. So ngayon po magkakaroon tayo ng summary na ibibigay sa atin ni Sister Lacey. Hello po mga kapatid. Meron pa po si Sister Belen, but next time po, Sis Belen, kasi we are running out of time. So, sa pag-sharing ko po, ako po mo ang magsusummarize po yung mga ating mga sharing at ating po mga mensahe ngayon. Hindi po kayang sabihin ng lahat kasi sobrang maganda ang lahat kaya hindi ko alam kung paano mag-summarize. Ang nagawa ko po ay 7 words, no? Hindi po 7 last words, kundi po yung 7 words na nakita ko po sila yung mga mas importante po sa ating ngayon. Pwede po kayo meron pong 14 words, but depende po. So first, the 8th day. And with this is the time of God. And sometimes, nakikita natin, sabi po sa propetang Isaías, your ways are not my ways, no? My thoughts are not your thoughts. At ganun po sa time ni Lord, no? Minsan yung time niya, hindi po time natin. Pero minsan may timing po talaga tayong dalawa, ang Panginoon at tayo. Kaya pag tumatakbo yung dalawang time, sobrang ganda. So, silid, no? Gusto po pumasok ang Panginoon sa ating silid, sa ating mga puso at hilumin ang depression natin, ng kalungkutan natin.
Number third is pintuan. No, paano po pasok ang Panginoon kung sarado po ang pintuan? Kaya po importante na ang ating pong puso ay lagi po nakabukas, lagi pong handa upang tanggapin natin ang salita ng Diyos. At ang number four is po yung kapayapaan, yung shalom. Na hindi po lamang yung kapayapaan na wala kang problema, kundi parang yung kapayapaan na katulad po sa sinabi ni Father, no? Yung kahit po maraming pong pagsubok, payapa pa at panatag yung loob natin. Number five po, sugat. No, ang sugat natin na sabi po ni Father, itinatago natin, alam ng Diyos yun. Kaya gusto niya na tayo po ay ipinapakita sa Kanya. Hindi po sa lahat ng mga tayo pinapakita natin yung sugat, no? Pero sa salita ng Diyos, sabi sa Hebrews sa chapter 4, verse 12 to 13, lahat ay hayag at lantad. At sa Kanya tayo ay dapat po magbigay ng accountability. So alam niya, kaya siya i-connect ko po ito sa sharing ni Tere. Alam ng Diyos anong kailangan natin. Kaya po, kahit po hindi alam ng ibang tao, alam ng Diyos. At siya yung ibibigay yung ang kailangan po natin. Number six, gamot. No, sabi po ng ating hindi ang Panginoon, pero si Father Ado. through him the Lord spoke to me that yung pinakamagandang gamot bukod po sa binibigay ni Kristo ay yung ating kusa na gusto nating gumaling. No, katulad po ng ginawa ni Tomas. At yung number seven at pinaka-importante, the Holy Spirit, the Ruach. No, how the Holy Spirit inspired no in the two sharings of our mga kapatid, si Tere at si Roland, inspired both of them sa kanilang mga karanasan. Katulad po ni Teresa last year, katulad po sa sinabi po ni Brother Roland na pinakamaganda po sa akin ay yung no wasting of time of Jesus. No? As we saw in the testimony ni Tere, no? God didn't waste his time to show Tere how much he loved her. So, yun ang pinaka-importante I think po sa ating pong we are so emotional sometimes. We want to see and to feel the love of God. But if only we open our eyes, no, makikita natin, hindi lang natin mararamdaman. Kahit po sabi po ni Father kanina, yung experience po ni Madre Teresa, sobrang depressed area yung kanyang naninirahan. Pero she was convinced na nandoon po yung gusto ng Panginoon at yun ang gusto ng Panginoon para sa Kanya at para sa Kanyang mga tao. So, yun lang po mga kapatid. Kaya maraming salamat, sister. Ngayon po tayo ay dadako sa general intercession. Sino po man nais sa inyo magtaas ng panalangin, mag-unmute po, itaas yung panalangin. Lahat po tayo sasagot na, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ibinakalong niyo sa amin. Maraming po salamat sa inyong salita. Tulungan po kami, Panginoon, na maisabuhay nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin Panginoon, mo kami. dinggin mo kami. I pray for Lola Lucy and Lolo Pons for their fast recovery. For this I pray. Amen. Panginoon, dinggin mo Panginoon, kami. dinggin mo kami. Father God, we pray for our families. Heal their wounds, O Lord, and give them their peace. We pray, Lord, most especially that you send evangelizers to them. We evangelize others and we evangelize each other, but it's so hard to evangelize our families. So we pray that you send somebody to evangelize our families. This we pray. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lahat ng babati sa amin kayo pagbibigyan itong aming bagong item na oral to cure it. Gusto lang namin iparanas sa inyo kung gaano ito kaganda.
Tapos, ang bibigyan namin bilang patunay na maganda at high quality ito ang actual na video. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ngayon ang lahat ng tao na nagdurusa, ang lahat ng may sugat, ang lahat na nahihirapan, may karamdaman, at lahat ng may itinatagong sugat, Panginoon, na hindi nila masabi, ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, at iyong itago sa iyong mga sugat ang mga taong ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon atin pong tipunin ang lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga nakatago sa ating mga puso sa panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po, may mga announcement po tayo, Sister Lacey's. Yes po, Father, just to announce for our Bible coordinators sa lahat ng mga parokya na tayo po ay may monthly meeting information sa April 20. So para you can mark your calendars from 9 a.m. to 12 noon sa Play 4 sa San Carlos Seminary po. At we will see each other here po sa mismong Zoom link or sa Facebook Live next week po. Yun lang po, Father. Sige, so ang katulad ng sinabi Sister Lacey's, linggo-linggo na po ito, pwede pa po tayong mag-imbita, no? Kung di man makasama rito sa Zoom, pwede naman po sila sa Facebook Live, no? Ngayon po, mga Bible Apostles and Coordinators, bukas po ay bibisitahin natin, no, si Brother Lito Magnaye. Magdidiwang tayo ng misa, no, bilang ministry para sa kanya, no. Alas 7 po ng gabi, no, tayo inaasahan doon, no. Ngayon po ang ministry po natin, na kung gusto nyong gamitin itong mga napag-usapan natin dito sa Biblical Spirituality Weekly, na makikita nyo po ito sa Facebook page natin, no? Pwede nyo pong balik-balikan, pwede nyo pong pag-aralan, at pwede nyo rin pong ibahagi, no, sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, o sa inyong mga parokya, no? Meron din po tayong YouTube page, no? Pwede nyo rin pong puntahan doon para balik-balikan, no? Maliban po dyan, kung hindi nyo pa po alam, meron po tayong mga daily reflections, no? May iksing reflection, may iksing pagninilay tungkol sa mga salmo. Ito yung ginagawa natin ngayon. Maaari ninyo pong pakinggan, no? Kung hindi kayo makatulog, maganda pong gamot 'yon, no? Pakinggan niyo yung mga reflection. Parami na po ng parami dahil araw-araw po tayong nagre-record. Ngayon po, magkita-kita po ulit tayo sa bukas sa mga Bible Apostles, at yung mga iba naman nating kapatid dito, magkita-kita tayo sa susunod na Martes, no? Para sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagninilay ng banal na salita ng Diyos, humayo tayo, taglay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good night. Salamat po sa lahat. Happy Easter po. Night po, Padre. Salamat po, Father.